Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang ketonging lumapit kay Jesus, nanikluhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo'y mapapagaling niyo ako. Nahabag si Jesus at hinipo siya, sabay ang wika, ibig ko, gumaling ka. Noon di nawala ang ketong at gumaling ang tao, pinaalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong mahigpit na bilin. Huwag mo sabihin ito kanino man, sa halip ay pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos maghandog ka ayon sa inutos ni Moises upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at bagkus ipinamalita ang nangyari, ano pat hindi nahayagang makapasok ng bayan si Jesus. Naroon na lamang siya sa labas sa mga ilang na puok at doon pinagsasadya ng mga tao buhat sa iba't ibang dako. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo ang lahat. Napanood niyo na po ba yung pelikulang Rewind? Ako? Opo. Kung tatanungin niyo ako kung maganda, maganda naman po. Sapagkat mapag-iisip ka ng pelikula sa mga mahalagang bagay na dapat mong malaman at ma-realize sa buhay. Halimbawa, yung kahalagahan ng pagkakaroon ng quality time kasama ng mga taong sa atin ay mahalaga, lalong-lalo na ang ating pamilya. Nandun din yung lesson na huwag puro trabaho, huwag puro negosyo, huwag puro na lang karir. Kahit pa sabihin natin na ito ay para sa pamilya natin, huwag nating isasakripisyo ang mga mahal natin. Nandun din yung lesson na sa pag-isikap nating maging magaling, ay huwag nating kakalimutan o i-overlook na maging mabuti sa ating kapwa, lalong-lalo na for our family. Pero alam po ninyo, nakalulungkot lamang sapagkat habang binabasa ko yung mga reviews tungkol sa pelikulang ito, at kahit na sa pagtatanong ko sa mga taong nakapanood na nito, hindi ko nakita ang isa pang mahalagang lesson ng pelikula na dapat nating baunin sa ating buhay talaga. Ano yun? Yung katotohanan at kahalagahan ng pagkakaroon ng isang malalim na relasyon sa Diyos. At hindi yung maalala lamang natin siya kapag may problema na. Tapos, didiktahan pa natin siya kung ano ang dapat na gawin niya. O hindi ba't yan ang nangyari kay Ding Dong? Kay John sa pelikula, nang mamatay si Marian or si Mary sa pelikula. Doon lang niya naalala ang Diyos. Doon lang niya muli kinausap ang Diyos. At nang kausapin pa niya, diniktahan pa niya na dapat ganito, dapat ganon, ay hindi po pwede yon. Kahit na magalit pa tayo sa Diyos, kahit na magtampo pa tayo sa Diyos, ipaparamdam ng Diyos sa atin kung sino siya at kung sino tayo sa harapan niya. Bagamat tayo ay mahal niya, we are not His equal. Diyos pa rin siya at siya ang dapat na masunod, hindi tayo. Parang ganitong eksena sa ating unang pagbasa. Nang matalo ang mga Israelita sa mga Filisteo, anong ginawa nila? Kinuha nila ang kaba ng tipan. Ang kaba ng tipan ay yung presensya ng Diyos sa buhay nila. Mahalaga yon. Kapag nandoon yon, ramdam nila, kasama nila ang Diyos. So, parang ganito ang eksena sa ating unang pagbasa. Natalo ng mga Filisteo, mga Israelita. Anong ginawa ng mga Israelita? Kinuha nila ang kaba ng tipan. Ang kaba ng tipan, by the way, ang siyang presensya ng Diyos para sa kanila. So, rather than pray to God, rather than ask God what He wants them to do, sila lang nagdesisyon. Na para bang kinaladkad nila sa kamay ang Diyos at sinabi, tara, sumama ka sa amin sa pakikipaglaban at ipanalo mo kami. Sa halip na silang paakay sa Diyos
for God to lead them where He wants them to go. They forced God to go where they want Him to go. They forced God to do what they wanted God to do. Sa halip na paakay sila sa Diyos and let Him lead them where God wanted them to go, and for them to do what God wanted them to do, ay sila na ang nagpuwersa sa Diyos at dinala ang Diyos kung saan nila gustong dalhin ang Diyos at ipagawaan sa Diyos kung ano ang gusto nilang gawin ng Diyos. Napakalayo nito sa attitude nung ketongin sa Ebanghelyo, sapagkat nalikluhod mo na siya, nagmakaawa mo na siya, bago niya sabihin kay Kristo ang mga salitang, kung ibig mo, mapapagaling mo ako. So, walang pangunguna, walang pagdidikta, walang panghihimasok. Kahit na yung hinihingi niya ay kailangan niya, hinayaan niya ang Diyos na kumilos ayon sa kagustuhan nito at hindi ayon sa kagustuhan niya. Kaya anong naging resulta? Pinagbigyan siya ng Diyos. Samantalang tinikis naman ng Diyos ang mga Israelita sa ating unang pagbasa. And yes, kahit pa matalo sila sa laban, kahit pa marami ang mamatay sa kanila. In fact, ang kaba ng tipan ay nanakaw, nakuha pa. Besides, ito ay maibabalik naman. Ang mga Israelita, kahit pa paano, ay makababawi naman. It's just that, sa pagkakataong yon, gusto silang turuan ng Panginoon na hindi basta gusto nila ay matutupad na. Dahil ang Diyos ay hindi naman genie na basta na lamang susunod sa tao. Ang Diyos ay may gusto, kalooban, will na dapat ay sundin ng tao. Sana po napansin ng mga nanood ng pelikulang Rewind yung epektibong pagkaka-portray ni Pepe Herrera sa karakter ng Diyos. Yung akala mong madidiktahan mo pero hindi. Yung napakabait na akala mong mauto mo pero hindi, kahit lasingin mo pa. Yung makikipag-usap sa'yo, makikinig sa'yo, entertainin ka. Pero sa huli, ang masusunod pa rin ay hindi ikaw, kundi siya. Parang ganun kasi ang Diyos na meron tayo. Siya yung napakabait, pero hindi lahat ay pwede sa Kanya. Kaya nga may mga utos siya. Siya yung tama, ipinanganak lamang sa sabsaban, pero siya ang may-ari ng sandaigdigan. Siya yung Santo Niño, pero siya rin yung haring si Kristo. Siya yung nagsabi na humingi tayo at tayo kanyang bibigyan, kumatok tayo at tayo kanyang pagbubuksan. Humanap tayo at meron tayong masusumpungan, pero siya ang pinaka-nakakaalam ng makabubuti para sa atin. Lalo pat ipapaalala sa atin ni San Pablo sa Romans 8:26 na hindi tayo marunong manalangin ng wasto. Kaya't ang Espiritu ang siyang magtuturo sa atin kung paano tayo mananalangin sa ating Panginoong Jesucristo. That is why napakahalaga na magkaroon po tayo ng malalim na relasyon sa Diyos. Yung lagi tayong magdadasal, makikipag-usap sa Kanya, magnilay ng salita niya, at magpapakabuting tao talaga upang mas makasunod tayo sa kalooban niya. Yun po kasing tendency na magmayabang sa Diyos, magdikta sa Diyos, ay madalas na pagkakamali ng mga taong walang malalim na relasyon sa Diyos. Yung tulad ni Ding Dong or Chan sa pelikulang Rewind, tulad ng mga Israelita at that time sa kanilang buhay sa ating unang pagbasa, yung walang malalim na relasyon sa Diyos, na maalala lamang ng Diyos kapag may mga problema na. Kasi if we really have a healthy relationship with God, alam natin kung sino tayo sa harapan ng Diyos. Tama na magdarasal tayo, hihiling tayo, makikiusap tayo. Kung minsan, tamang magtatampo pa tayo, pero hindi mawawala yung pananampalataya natin, yung pagmamahal natin sa Diyos, at yung ating paggalang sa Kanya. Kaya ito po sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Yung matulungan tayo ng Diyos na hindi maging mayabang, dahil mas lalo tayong hindi pagbibigyan ng Diyos pagkanyan. And yes, kahit pa marami ang mawala sa atin, kahit pa sobra tayong masaktan, kung ito naman ang kinakailangan upang mabasag niya ang ating yabang. Sabi nga po ni Santiago sa chapter 4 verse 6, kinakalaban ng Diyos ang mga mayabang at pinagpapala naman niya ang mga mapagkumbaba. I suppose, ang pinakahuli natin gustong makalaban ay ang Diyos. At ang pinakauna naman natin gustong makakampi ay ang Diyos. Maging mapagkumbaba nawa tayo, lagi tayong tumawag at magpasalamat sa Diyos.
magkaroon nawa tayo ng mas malalim na relasyon sa Diyos. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong Walang imposible sa Kanya. magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo Alam kong sapagkat mahal niya. diringgin ng Diyos Alam niya ang samo pinagdaraan. ko. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo. Diringgin ng Diyos ang Bigit natin ang ating mga mata. Panginoon, kami tulungan mo na magkaroon ng mas malalim na relasyon sa iyo. At hindi yung tatawagan ka lamang namin at maalala kapag may mga problemang dumarating sa buhay ko. Tulungan mo ng aking relasyon sa iyo ay hindi basta maging relihiyon na ritual, kung minsan nagbo-border pa sa pagiging superstitious dahil saka lamang kita naalala kapag may gusto kong ipagawa sa iyo. Tulungan mo ako, Panginoon, na huwag maging ganito. Ayaw kitang diktahan. Gusto ko ako ang sumunod sa iyo. Tulungan mo ako, Panginoon. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Masalamatan natin sa Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kaniyang mga pangako sa iyo. Sabihin mo sa iyo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo sapagkat mahal ka ng Diyos, makatanda. Kung lalapit ka kay Jesus, palalimin mo ang relasyon mo sa Diyos. Sumunod ka sa kaniyang mga utos. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Mayroong magandang mangyayari Kung lalapit kay Jesus, kung lalapit kay Jesus. papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kaparanan sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan.